Hello people! Kaninang lunch, gumawa ako nitong homemade egg noodles and ginawa kong beef lumi. Kahapon, kaya ako napagawa talaga ng tinapay dahil dito. Bali ito talaga, planado ko na talagang gagawin to today. Hindi pa ako nakakita ng fresh Mickey dito sa binibilhan naming supermarket. Pero sobrang dali lang talaga gumawa ng egg noodles. Tara, umpisa na natin. Gumamit ako ng 3 pirasong medium eggs and then naglagay tayo ng mga half teaspoon ng salt, kunting yellow food color, optional naman yan, parang ikaw. Then, i-mix natin mabuti, saka tayo mag-add ng 1 cup of flour muna. All-purpose yung gamit ko, pero pwede naman kayong kumamit ng third class. Nakagamit ako dyan ng 1 3/4 cup na flour. Bali yung 3/4 cup, unti-unti nating ilagay. Kasi tatansyahin natin yung consistency ng dough. Kailangan makakreate tayo ng dough na medyo matigas, hindi siya runny, hindi siya sticky, basta matigas siya, para siyang para siyang Play-Doh or Play-Doh, ganun. Kung large egg naman yung ginamit nyo, malamang mag-add pa kayo ng more flour. Siguro mga 2 cup yung magamit nyo instead of 1 3/4 cup. Kung masyado namang dry na sobra at hindi nyo na mamasa, pwede nga naman kayo mag-add ng paunti-unting water or basain nyo yung kamay nyo. Then gamit natin ang baking mat. Sa mga magtatanong, lagi akong makabasa sa comment section kung ano yung ginamit ko dyan. Nilagay dyan sa working place, baking mat ang tawag dyan. Naglalagay lang ako ng flour paunti-unti kasi nga tatansyahin natin yung ating dough. Until makakreate tayo ng ganitong dough. Di ba para siyang Play-Doh? Ganyan siya. Basta ma-mix ng mabuti, okay na yan. And i-rest natin yan at least 10 minutes para mag-relax yung dough at hindi tayo mahirapan magpalapad or mag-flatten. In English ko lang naman. Oy, Ginoo. Binalot ko lang yan sa cling film or pwede nyo ilagay sa Tupperware yan basta hindi siya mag-dry. May cover, ganon. So, while nagre-relax yung dough natin ng 10 minutes, dito naman tayo sa mga ricados. Gamit ko ngayon ay beef para maiba naman dahil lagi na lang daw tayong sikin. Yung beef dyan ay hiniwa ko lang across the groove or across the line ng ating meat, yung ating beef, para hindi siya matigas. Sa dami naman ng karne, depende yan sa inyo kung gusto nyo yung beef na may kunting noodles or noodles na may kunting beef. Malaki na kayo. I-marinate natin yan ng pepper, cornstarch, importante yan, mga 1 tablespoon, 1/4 teaspoon ng baking soda, importante din. Then naglagay tayo ng soy sauce, tamang kutob-kutob, and then naglagay tayo ng olive oil, tamang kutob-kutob. Kung wala namang olive oil, edi sesame oil. Then i-mix natin mabuti and set aside. Dito muna na tayo sa ating garlic. Yung ating onion, hiwain according sa gusto nyong mga hiwa dyan. Malaki na din kayo. And then naglagay tayo ng carrots and bell pepper. Yung bell pepper dyan, isang slice lang yung meron ako, yung mga tira-tira dito sa kusina. And then cabbage. Pag gusto kayo kung cabbage, pichay, bok choy, pwede kayong maglagay ng mga gulay na gusto nyo dyan. Green onion, yung mga beans, basta bahala na kayo sa mga sahog. And then, okay na lahat ng mga ricados. Time na para balikan natin yung ating egg noodles. Kaya natin i-relax ng 10 minutes yung ating dough bago natin i-flatten para hindi tayo mahirapan magpa-flatten nito. Kasi nga yung dough ay hindi pa siya stress pa siya, parang tayo. Nakita niyo sa video, hinati ko yung dough para hindi na ako mahirapan pag-flatten dahil yung ating working place dyan, yung ating baking mat ay maliit. So, hinati ko siya at kailangan natin yan i-flatten at kailangan tayo makakreate ng manipis. Yung pinakamanipis na kaya natin gawin. Ganon. Nagdadash ako ng flour every now and then para hindi siya madikit. And then, pagka manipis na yung dough natin, sa tingin natin ay okay na siya para sa ating noodles dahil kakabal pa kasi yan pag naluto na. And then, sa mga walang machine dyan, yung pasta maker, ito yung gagawin nyo, by manual lang talaga tayo para makita nyo, no. Meron kaming machine yan or pasta maker, kaso lang, pahirap-hirap pa tayo, ilalabas na naman yun, tapos kunti lang naman yung ginawa natin. So, ganyan lang tayo, i-fold lang natin, nag-dash lang tayo ng flour, then fold, and then nag-dash tayo ng flour para hindi siya madikit-dikit. And then, hiwain lang natin yan according sa gusto nating lapad. Kung gusto nyo ng manipis na manipis, pwede naman, depende yan sa inyong pag-cut. And then, ika-cut natin, and then okay na.
Meron na tayong Mickey or egg noodles. Dati maliliit pa yung mga alaga ko dito. Ito din yung ginagawa ko para sa kanila. Ito best idea to sa mga OFW na malayo sa mga bilihan or walang access talaga para sa mga ganitong mga pagkain. Yung mga egg noodles, yung mga fresh ba. Ito yung gawin nyo. Hindi na kayo kailangan maghanap or maghagilap, mag-crave, magsana all dyan. Madali lang talaga siyang gawin. And for me din, masarap din sa pakiramdam yung i-serve mo sa kanila yung fresh talaga na gawa mo, homemade talaga lahat. Parang masarap sa pakiramdam. Ewan ko ba kung ako lang. Matagalan na panahon na nakaserve ako sa kanila dito ng ito, yung fresh na egg noodles na gawa ko and ginawa kong pansit. Pero this time kasi is weekend, kaya kami lang ni Belle ang kakain. Pero pinakikiramdaman ko sila, nandyan lang naman sa ref yung pagkain. After this, pinuntahan ko yung alaga ko na, yung dalagang alaga namin dito. Kasi siya lang yung naiwan, umalis yung nanay. Hindi ko alam kung anong ganap-ganap nila at matagal silang umalis. At tinanong ko siya kung pwede ba, kung gusto niya bang kumain. And sabi niya ay hindi naman siya kakain daw. Pero sabi ko, yung pagkain ay nasa fridge lang. After nahiwa yung mga noodles, tatanggalin lang natin yan sa pagkabuhol-buhol. Until magkaganyan na siya, noodles ng itsura. And then magpakulo tayo ng tubig. Lagyan natin ng salt and oil. Dapat kulong-kulo na talaga yan. And then mula nung ilagay natin yung pasta, tingnan natin kung ganyan na siya, kumulo na siya ng mabuti, saka tayo mag-start ng timer ng mga 1 minute. Pinakamahaba na yung 1 minute. Less than a minute ko lang yan pinakuluan and then hinugasan ko yan ng cold water and then naglagay tayo ng oil para hindi siya magkadikit-dikit. Di ba oily yung bininta sa supermarket? Ganyan yung ating fresh egg noodles or fresh Mickey. Then, okay na yung ating noodles. Magsimula na tayong gumawa ng pansit lumin or beef lumin. Pwede ito sa lumi, batchoy, basta pag gusto kayo kung anong gagawin nyo dito. Nagisa na tayo dyan ng bawang, sibuyas, and then nilagay natin yung ating minarinate na beef. I-stir fry lang natin mabuti until mag-brown siya konti. And then, naglagay na tayo ng carrots at yung bell pepper. Sa pampalasa naman, tamang kutob-kutob, okay? Depende yan sa mga kutob nyo. Naglagay tayo ng light soy sauce, oyster sauce, pepper. Naglagay tayo ng regular soy sauce. Silver's 1 yun. Baka naman Silver's 1. Para ma-balance yung lasa, naglagay tayo ng kunting sugar and sesame oil. And then, alala ko si Belle na gusto niya yung medyo masosi. Pati din naman ako. Gusto ko rin yung masosi na pansit. Lalo na pagka itong fresh na egg noodles. So, damihan natin ng water. Pero, depende yan sa inyo. Kung gusto nyo ng matuyo-tuyo, ayaw din namin ng tuyo. Tuyo na nga kami, no? Gusto namin mabasa-basa. Then, naglagay na tayo ng fresh noodles or egg noodles. And then, nilagay na natin yung ating cabbage. And then, okay na. I-stir na lang natin. Ilugay-lugay na lang natin yan until ma-absorb ng sauce or ma-absorb ng ating pansit, Mickey, ang mga sauce dyan or yung mga ingredients na pinaglalagay natin. Mag-adjust na lang tayo ng timpla according sa gusto nyong taste. Then, ready na yung ating beef lumin. Serve it freshly from the wok. Ang kumain yan, ako at si Belle, pero yung dalaga na may alaga, sinabihan ko na in case nakakain siya, nandun lang yung pagkain sa refrigerator. Nung kumain kasi kami ni Belle nito, kagising lang yung dalaga naming alaga. Yung amo naming babae at yung bunso ay umalis. Merong binili saglit. Balik ng amo, alisin sila lahat. Tara na kain. That's it for today. Thank you so much for watching.